Ayan mga kabonsay, tatalakay po natin ngayon yung yung pagkakaiba ng dalawang argaw, yung argaw dagat tsaka argaw gubat. Ayan, ito po yung argaw gubat. Ayan, exposed roads po yan, naka-semi-wiring na po din. Yung pagkakaiba ng dalawang frame na ang argaw gubat tsaka argaw dagat ay yung argaw dagat ay matatagpuan sa mga baybayin o sa mga coastal area. Ito po yung argaw gubat o kilala bilang argaw lokal o alagaw. Ang pagkakaiba po ng dalawa ay yung mga dahon niya ay mas paoblong, tsaka yung argaw dagat ay pa-circular. Alam nyo ba na ang argaw gubat ay madalas ginagamit pang craft ng argaw Taiwan, kasi bibihira lang kayo makakita ng ganyang forma. Ayan, forma na yan. Ayan, ito po yung top view tsaka yung lower na. Ayan, hindi kasi hindi ako makahanap ng magandang trunk kasi mataas to dati. Ganyan pinutol ko, tsaka yung twig niya ito ganyan na, nataasan ako, sobrang taas, kaya pinutol ko dito. Ayan, nilagay ko dito sa pinutulan niya, ginawa kong apex kasi mas tipid siya tignan at bumagay naman siya sa kanyang katawan. Ang pagkakaiba ng dalawa, ng argaw dagat at argaw gubat, ay pwede po itong herbal o alagaw, pwede gawing gamot sa mga sakit, pero pwede po din gawin siyang bonsai material. Ayan, sino yung naghahanap ng mga gusto ng mga bonsai material na mas madali tsaka mas exotic yung galaw, mas piniprefer ko sa inyo maghanap na o maghanap ng argaw gubat. Ito pala yung argaw dagat o kilala bilang frame na odorata. Ayan, naka-semi-wiring na po yan. Mayroon na po siyang magandang nibad. Inabulan ko lang kasi gusto kong yung roots niya, gawa pa ng roots. Ayan, kita niya
akin ayan, yung first branch na yan, mag-ano ako dyan, mag-cut ako, tas mag-graph ako ng Argao Taiwan. Hindi pa siya buo, kailangan pang palakihin yung mga branches niya. Medyo maliit pa, pero hintay-hintay lang tayo. So ayan, dun na natapos yung vlog natin sa pagkakaiba ng dalawang premna. Kaya ayun, kabonsai.